Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes. Merry Christmas. Merry Christmas. Malakas pala ulan. Nagulat ako na na may mga ka-Viber akong mga mommies na wala kaming pasok, ganyan. Tapos abang-abang ako, lahat na walang pasok sa Makati meron. Nakaka-lurk eh. Naguguluhan na nga ako. Kung ano yung araw talaga ng bakit ba walang pasok daw? Malakas na yung ulan, kagabi. Okay, inisip ko holiday. Magdamag daw yung Grabe, pag-ulan. no? Ang dami, halos lahat ng city sa Manila. Maliban sa Makati. Oo, sa amin hindi eh. Kasi normal lang, natulog naman ako ng maayos kagabi. Di naman ako nabulabog ng butas sa bubong namin. Iba-iba nga, di ba kapag bumabiyahe, kalibawa, naghatid kami ng anak sa school eh. Medyo maliwanag din sa Makati. Pagdating ng Pasay, madilim. Tapos pagka dumating ka ng Caloocan, di ba ganun yun? Maguguluhan ka na talaga Biglang nagiging maaraw ulit. Weird. May kanya-kanya na pong talaga weather ang bawat city ngayon. Tama, totoo yan. September na mga kaibigan, expect natin na talagang mas matindi pa ang pagbuhos ng ulan sa mga susunod na araw. Talaga ba? Dapat di ba June, July, August lang yun? Hindi ko alam. Kanya-kanya nga ng Bago na rin din kasi. Weird, no? Ang weird. Di ba usually June, July, August? Kaya nga minove yung mga klase ng August kasi usually June and July yung mga bagyo tapos may mga pahabol pa ngayon. Hindi baguhin natin uli. Pwede natin. Maghanda po tayo ng payong na lang po muna. Oo, totoo. Kasi ang dami nag-declare ng no classes all levels sa Metro Manila, mga kabisyo. Nakakagulat kasi nagising yung mga magulang na walang pasok sa city nila eh. Ganun, no? Ingat lang po kayo. And yes, unang linggo na po ng Setyembre, the first week of September, mga kabisyo. Grabe, nung September 1, naglabasan lahat ng picture ni Jose Marichan, di ba? lahat ng picture ni Jose Marichan, lahat ng picture ni Berna. Di ba? Yeah. Trending silang dalawa. Nadagdagan na dati si Jose Marichan lang eh. Ngayon, si Berna kasama din. Nakakalurky. Alain mo, talagang sikat na sikat ka na Berna. Ibang klase, no? Berna eh. Nakakalurky. Yung sumikat ka dahil sa hindi magandang paraan. Anyways, it's Christmas season na. Yes. Kapag pupunta ka sa mga malls, partner, nandun na naglabasan na yung mga Christmas balls, Christmas lights, Christmas decors. Yung mga pan-display. Naku, marami ka na namang mabibili niyan sa mall. Pwede mo nang konting-kontiin para kung ang pangarap mo ngayong taon na ito ay magkaroon ng mataas na Christmas tree sa bahay ninyo, bilhin mo na muna yung star yan. Tapos pa isang tangkay lang bilhin mo. Di ba, ganun naman tayo pa konti-konti kasi mahal talaga ang Christmas tree, mga kaibigan. Sobrang, kung ang pangarap mo talaga ay maabot yung kisame ng bahay ninyo sa taas ng Christmas tree na gagawin mo, konti-kontiin mo lang kasi mahal talaga siya. Anong Christmas tradition ang hindi nawawala sa inyo? Pagkain. Sa bagay, bukod sa pagkain. Lagi sa bagay, no, wala. Kami lagi may get together, hindi pwede mawala yun. No. As in talagang sa New Year's Eve, sa lubong ng buong family na kapag ikaw yung wala, mamimiss mo talaga. Oo, parang yun yung talagang inaabangan kada taon. Correct. Culture ng family namin. Correct. Kayo Tanghenyo, anong tradition nyo? Wala, kung ano lang ang meron dyan, yun lang yun. Ang drama. Kung ano lang ang meron dyan, yun na yun. Sa bahay nyo o sa ang family basta nyo. hindi mawawala yung hindi init ang ulo mo sa mga inaanak. Hindi init ang ulo mo sa mga nanay ng mga inaanak. Lalo na kung halimbawa may mga inaanak baka hindi nyo kilala. Marami. Kaloka talaga. Ako, inaanak mo to. Talaga ba? Hindi mo nanay nga, hindi ko kilala eh. Naalala ko tuloy yung bata pa kaya. Lumabas sa'yo, super, biglang may lumapit sa'yo. Yung nakamotor. Oo. Oy, malaki na yung inaanak. Yun. Ako clueless ako. Sa Mandaluyong. May pumaras sa akin, uy! Ako naman, uy! Ganun. Nakamotor, biglang tumigil sa harap niya. Buti na lang walang kasama. Isipin ko riding in tandem eh.
Tapos ano sabi? Tumigil sa harapan namin, sabi, uy, kumusta ka na? Sabi ko, okay lang, ikaw, kumusta na? O yung inaanak mo, malaki na, ha? Talaga ba? Diba? Ano, clueless yung yung mukha ko eh. Feeling ko parte ng tradition yan. Yung may hindi pwedeng sa isang taon o sa isang Christmas season na hindi ka mairita kasi may lumapit sa'yo na hindi mo matandaan na inaanak mo pala yung anak niya. Diba? Totoo, kasi mismo yung magulang, hindi ko rin matandaan eh. Nakaka-allergic. Yan yung mga nag-i-invite sa inyo, nag-PPM, gawin kitang ninong sa inyo. Oo, tapos hindi ka naman pumayag kasi ang nilagay nila sa birth certificate ni Coleala, Chris Super, hindi naman yun yung tunay namin pangalan, tang na loob. Totoo yan, hindi natin in-acknowledge eh. Hindi tayo nag-confirm. Dapat. Alam mo, ako, naiinis ako sa ganun eh. Yung not just pagbinyag ha, pero pag libaw, kinuha kang any important part of celebration. Mahintayin mo muna na mag-confirm. Correct. Umuo, hintayin mo muna na nagsabi siyang okay lang. Yan. Kinararangal ko. Ganun. Correct, totoo. Bago mo naman i-assume na okay lang sa kanya. Diba? Tapos habang lumalaki yung bata, ay, ninang mo si Nicole Yala. Okay lang, di ba nagbibigay? Feeling ko iniipon. Alam mo, ang hindi nyo po alam mga kabisyo, napakakuripot po namin mga ninong at ninang. Huwag nyo kaming kukunin. Kasi lagi po namin sinasabi, ang tanging po maibibigay namin sa inyo ay pagbati sa radyo. Sa bagay, sino ba naman sa mga ninong at ninang ninyo ang nakakagawa niyan? Kami lang. Kaya kung sapat na sa inyo ang pagbate, mga kabisyo, tsaka hindi kami mahilig mag-attend. Oo. Madi-disappoint lang kayo, kaya huwag nyo pong kukunin ng ninong at ninang ang tambalan. Pati po si tanghin nyo, wag na rin. Mabibwisit lang kayo sa amin, di naman yung pumupunta eh. O, diba? Magkakagalit pa tayo. In the first place, huwag nyo kaming pilitin. Ang pwede lang namin may bigay sa inyo, prayers at pagmamahal. Yan, diba? Prayers, pagmamahal, and pagbate. Yan. Tapos sasabihin mo doon sa anak mo, habang lumalaki, yun talaga si Nicole Yala, tsaka si Chris Super. Puripot talaga yung mga yan eh. Sampaling kakatananin, hindi naman tayo close to begin with. Diba? Dapat ka-close mo yung mismong parents. Kaya nga, ninong at ninang, godparents, palibasa. Kapag ka-seminar, hindi kayo nag-a-attend. Yan. Mas importante sa inyo yung kainan, di ba? Diretso na kayo dun sa Max. Di ba? Ang nakakalungkot lang kasi sa pagkumuha ng ninong, yung pamantayan is sikat, may pera. Yan. Para pag nag-birthday yung anak, magpasko, may maibigay na malaki. Natandaan ko dati, nakalagay kami tanghenyo talaga sa invitation na. Tapos hindi namin kilala. Tapos sa mga kailera namin, Honorable Keme, ganyan. Tapos nakalagay doon, DJ Nicole Yala, DJ Chris Super. Sabi ko, pahihira. Ano ba yan? Hindi ko kilala yung magulang. Hindi ko kilala yung anak. Diba? Yung kahit na hindi ka naiirita dun sa bata, mabubwisit ka dun sa bata. Yung biglang punta ng punta dito. Doon, bless kay Nina. Oo, nakakainis. Yung gulat na gulat kami, inaanak pala akong ganito. Oo. Tsaka hindi po pinupulot ang pera. Hindi all the time meron pong perang may duduko. Totoo diba? yan. Maraming ang pumupunta dito sa amin eh. Di ba naalala mo na, medyo na-guilty naman ako ng slight doon, partner na pumunta dito para mamasko. So dahil hindi nga natin kakilala, nakalimutan natin siya, naghihintay sa lobby. Hindi ko alam eh. Ako din eh. Wala akong kinalaman dyan, Ako wala din nagulat. Sinabihan lang tayo ng guard. Sabi, tambalan, may mamamasko po sa inyo. Since nakaprograma tayo, sabi, sige po, wait lang po. Hindi, tsaka yung mga guard, na rin yan. Nakatimbre na po sa kanila. Kung sino yung papapasukin at hindi. Alam na, hindi kasi guys, ito lang po mga kabisya, ang dami kasi abusado din sa amin. Yun lang talaga yun. Nung araw kasi talaga, ang lakas talaga namin mauto ni Chuper. So yung mga guard namin, pinoprotectionan din lang po kami. Opo, may pagtimbre na po. So itong pamilya na to, naghintay talaga. Pamilya ba? Oo, mag-ama or basta or mag-ina. Kasali ba ako? Kilala ba natin? Oo, inaanak daw nga natin eh. Tingnan mo yan. Malayo pa daw binayahin dito. Oo. So nasa lobby sila, umaga pa lang. Sabi namin, sige po, wait lang po, nakaprograma pa po kami. Kasi baka mamaya sunod-sunod na magdatingin yung mga mamamas ko. So doon muna sa lobby. Kasi nga hindi namin kakilala, hindi namin kaklose. Nakalimutan namin na may naghihintay pala sa amin. Sorry na. Hanggang sa dumating tanghali ang hapon. So sana next year wag na siyang pumunta. Siguro naman na. Sana ma-realize niya. Tingnan mo, naging masamang tao po. Patuloy tayo. Naman lamang hanggang sa ngayon eh. Sinasabi niyo doon sa anak niya. I am sure, sinang-sira na tayo sa buong angka nila.
At isa pa yung nakakalungkot, yung mga anak ginagamit. Yun na nga. Nila yung Kaya anak. nga, at saka alam mo minsan, ganito tanghenyo, minsan ang laki na ng bata, pinasasayaw pa. Alam mo yung ako na yung nahihiya kasi 15 years old na, sumasayaw pa rin. Ano ba? Parang, nay naman, may mali siya na po. Ay, sayaw kay kaninong mo, Chris. Oo. Huwag yun na pong pasayawin. Nakakaloka. Mga ganun. So, kunin po natin na ninong at ninang. Yung talagang malapit sa pamilya natin or yung tipong kaibigan natin. Correct. Diba, may special connection sa atin mismo. Hindi yung dahil kakilala lang anak ni Kapitan o sa Kapitan mismo o kaya si Mayor. Diba, wag naman ganun. Kasi tayo mismo yung magtatampo kapag hindi natin sila nahagilap. Totoo yun. Actually, yung pinakamaganda na kunin na ninong at ninang, yung ka-close mo na Ka-close mo kapitbahay. talaga. Yung halimbawa, alis ka ng bahay, yung mari patingin-tingin pagbibiginan. muna. Oo. Correct. Nakaka-close kasi alam mo pagka-close mo hindi mabigat pagka tinulungan. Pag nandyan meron ka na kagad nasa listahan ka eh. Diba? Correct. Ito inaanak ko to nasa listahan. Pero kapag hindi mo ka-close, talagang wala ka sa listahan. Huwag ka magtaka kung halimbawa malaki ka na tapos ang bibigay pa rin sa'yo laruan. Diba? Hindi nga kayo close kasi hindi niya nga alam kung ilang taong ka na eh. Diba? Totoo yan. Minsan may mga ganun yung asawa ko kasi minsan nakuha siya. Tapos ang dami namin binibiling laruan pag Pasko. Sabi ko, yung mga inaanak mo ba parang hindi na lumalaki? Parang taon-taon ganyan, puro truck. Yun yung sabi ko, robot na naman. Parang na isang araw, kasi uso na yung mga sale sa mga toy stores eh. Sa Timog meron dyang lagi nagsisale. So September pa lang meron na. So yun na, tumitingin-tingin na naman siya. Tapos ang dami na naman niya nakita mga Angry Birds, mga panlalaki na mas pabata talaga. Sabi ko, sino-sino pa ba yan? Hindi na ba sila lumalaki? So obviously, hindi niya ka-close eh. Kasi Correct. kung ka-close mo talaga, alam mo na 12 years old na. Tama. Alam mo hindi na maglalaro. Alam mong 15 na. Alam mong pera na yan. Di ba? Yung mga ganun. Kawawa tuloy yung mga bata pagka gano'n, di ba? True, yung bata yung nagdadamay eh. Kasi binibigyan niyo po sila ng expectation. Correct. Punta ka dito, kanino mong ganyan ako, galante yan. Oo. At tapos bibigyan ng laruan, di Kaya ba? nga. Hindi ka nga kilala eh, kasi hindi nga ka-close yung magulang, di ba? So parents, we always say this every year. Choose the godparents. Tama. Yung talagang ka-close, yung kakilala. Kasi ang ending neto, magkakagalit lang kayo kasi yung kukunin mo ninong at ninang, magagalit dun sa anak mo. Siyempre, ikaw ba naman, gusto mo ba nagagalit sa anak mo? Ikaw din naman may kasalanan niya eh. Di ba? Galit na galit ako. Kagagawan talaga to ng mga nanay. Oo. Totoo yan. Tapos alala mo, partner, dati may namaskot din sa amin dito, Tanghenyo. So, binigyan namin ng saktuhan lang. Actually, malaki na nga yung 500. Oo, di ba? nga. Sobrang Ay, nakita malaki. talaga yung 500. Nagreklamo ba? Oo, sabi niya, layo pa kasi ng biniyahin namin. Kasalanan ba namin na galing kami probinsya? Nangutak pa. Malay bang gagaling ka ng Bataan? Sino yun? Basta malayong probinsya pa daw pinanggaligan nila. Makita mo naman, dami talagang bitbit. So, kung galing talaga ng probinsya, hindi namin kasalanan yon. Kung saan ka nang galing kasi yan talaga binibigay namin sa inaanak namin. At pag ang inaanak ko partner ay naka-receive na is 500, ibig sabihin Sobrang laki special na. siya. Oo. Di ba? Dahil kung hindi lang, mga malulutong na 40 lang. Baka sa probinsya, baka nanood na isang nag-host kayo tapos sumigaw siya. Oh, Go, Chris, gawin ko yung ninong. Oh, sige! Go! Yung ganun lang. Di ba? Nakaka-lurky. Talaga ba? Nakalimutan ko balik na pa masahe lang yung tulugi sa pagod. At saka kung halimbawa galing Bicol partner, magkano na ba pamasahe? Kunyari 700. Problema ba namin? Hindi kasalanan ng ninong at ninang yan. Kaya kayo magagalit sa amin. Dapat kapag halimbawa luluwas kay galing ng probinsya, marami kayong ibang itinerary. Oo. Hindi lang isa. Tutuhugin niyo yung mga ninong at ninang dito sa Maynila. Kasi kung hindi, lugi ka talaga. Mga dito discarded din, friend. Alam mo, excited ka pa. Ang laki na bibigay mo, 500 eh. Oo naman. Tapos inabot mo yung 500, parang dismayado eh. Parang lungkot. Kumamot sa ulo. Paano po yung pamasahe? yung binili namin ano. Ay, nako, ka-lurky. Malamang bawat ninong at ninang may kanya-kanyang kwento talaga. Correct, totoo yan. At I'm sure madami din ang makaka-relate. Dear Nicole and Chris, Tambalanisa since 2010. Sana po mapansin niyo po ang message ko. I need your words of wisdom badly. Hindi ko po kasi alam what to feel. Yung mami kasi ng kaklase ng anak ko nang hihiram ng pera.
Meron naman po kaming extra, pero kailangan ko po syempre sabihin sa asawa ko. Nung una po ay ng asawa ko, pero eventually napilit ko rin. Nasabi ko na po dun sa mami na ayaw ng asawa ko at nagalit sa akin. Nag-post sa Facebook, blinak pa ako sa Facebook. Hindi ko tuloy alam what to feel. Help naman po, thank you. Naku, parang friend niya tong yung mga parents na naghahanap ng ninong at ninang. Magkakahilera po kayo. Gracious. Ako partner, I suggest mag-asawa ka na. Kasi pag nag-asawa ka, pwede mo nang spin talaga yan. Kasi yung pera ko, ang nagmamanage dun yung misis ko eh. Wala na makakautang sa'yo basta-basta, Chong! Dinadahilan ko. Oo, di ba? I'm sure tanghenyo, may mga ganun pa din. Hindi kasi, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Di ba? Pwedeng totoo yung mister mo na o misis yung nag-handle ng pera. Pero ang katotohanan dito is kailangan malaman ng mister mo. Diba? Na may utang. Diba? Siyempre, dapat alam niya yung cash flow. Correct. So, kung ganun yung arrangement ninyo mag-asawa, anong problema nung nangungutang? At napag-desisyonan ninyo as hindi talaga magpautang. Kailangan pa paringgan sa Facebook, pambihira. Social media is for losers. Nakakalurk eh. Kasalanan na naman yan ng social media. Kakaloka. Kung tinatanong mo sa amin, kung ano mararamdaman mo, wala. Chill ka lang. Kasi wala ka naman, wala kang tinapakang tao, wala kang inagrabyado dito. Kung ano man yung nangyari, it's none of your business. Wala ka, labas ka dito. Kung ano man, kung siya nagraran, kasalanan niya yun. Diba? At kung ano man yung masamang nararamdaman niya, karga niya yun. Nakakalungkot nga lang yung paringgan ka sa Facebook, diba? Tapos wala ka namang kasalanan. Sa totoo lang, magpasalamat ka pa nga kasi natanggal na siya sa friends list mo. Kasi kung minsan, ano din yan, alam mo, cargo mo rin yung mga ganyang ugali ng mga tao, yung pakikisamahan mo. At least binlock ka na yan, wala ka ng problema. Nakakainis din yung mga ganyan eh, di ba? Siya mismo tumiwalag na, di ba? Yung mga toxic na tao, dapat talaga ano yun eh. Ikaw na umihingi ng pabor, ikaw pagalit. Minsan ganun kapag kunyari meron tayong pabor tapos hindi na ibigay sa atin. Galit na galit tayo to the point na hindi tayo titigil na ikakalat pa natin ito sa social media. Correct. Which is not good. Karapatan po nung nagpapautang na hindi magpautang, ha? Correct. You are the one who is asking the favor. So kung hindi ka pagbigyan, may mga rason yung taong yun. Siguro kasi hindi mo maintindihan kasi siya mismo nagsabi, di ba, na alam na meron naman po kaming extra. Siguro to yayamanin. Tapos ang inutang lang is ang inutang lang is ganito, tapos ipinagkait pa, mga ganyan. Pero karapatan niya yun eh. Pera niya kasi yun. Malay mo, kahit meron siyang extra, may paglalaanan siyang ibang bagay. Yun ang dapat niyong isipin. Hindi kayo kumikita na malaki, sobra-sobra lagi yung pera. Di ba kapag kumikita naman tayo ng malaki, lumalaki din yung demands natin. Trot, di ba? Lumalaki din yung mga gastos natin. Lumalaki din talaga. Sabi nga namin, Chuper, dati, ang simple lang ng buhay namin, pero nakakalabas-labas din kami. Ngayon parang, lagi may tatanong, may check-in na ba? Parang laging kulang. Kung kailan lumaki, kahit pa paano, parang laging kulang, di ba? Parang lagi din may binabayaran. Parang hindi natatapos ang gastusin. So, ganun yun. Yung taong inuutangan mo, meron din kasi siyang mga pagkagagastosan. At karapatan nilang magtumanggi kapag ayaw nila. Di ba? Tama. At huwag sasama ang loob mo at huwag ka magpo-post sa social media at magpaparinig pa. Di ba? Kasi hindi maganda yun. Actually, mag-reflect ito sa'yo. Hindi doon sa taong gusto mong utangan. Tama. Alam mo, dapat kapag ka pumunta ka ng salon, ipapa-foods pa, bumukha mo. Baka siguro dahil nag-post ng gano'n, baka nung isang beses nang utang din itong posible mga gano'n na humingi ng pabor, pinagbigyan, tapos siya humingi ng pabor. Hindi pinagbigyan. Baka gano'n. Ganun talaga. Isa-isa lang. Huwag nang pipilahan. Ganun talaga. Pag humingi ka ng favor, it doesn't mean na i-return yung favor sa'yo. Tama. Diba? Dapat kung tutulong ka ng bukal sa kalooban, hindi yung nag-expect ka na in the future, baka tulungan niya rin ako pag kinailangan. Tutulong ka kasi gusto mo. Correct. So, wag sasama ang
ng loob pag hindi na naibigay yung pabor na hinihingi. Kaya dun sa nag-PM sa amin, I know it's hurtful. Yung mga words na sinabi, di namin alam kung ano mismo yon. I know nakakasama ng loob kasi wala ka namang kasalanan. Pero una, hindi naman forever yung sama ng loob na yun. Kaya deadmahin mo na lang. Tsaka tama si Tanghenyo, wala na siya sa friends list mo. So hindi mo na makikita yung mga posting niya. So deadma ka na lang, di ba? Self-eviction na yung nangyari. Correct. Eventually, alam mo, Kabisyo, hindi mo naman kailangan mag-explain sa maraming tao. Hindi mo naman kailangan i-explain sa, kunyari, 2,000 friends mo sa FB. Hindi. Ang mga taong nakakakilala sa iyo ng totoo, hindi kailangan ng explanation. And para sa akin, mas mahalaga yung mga taong nakakakilala sa iyo ng totoo. Ha? Tama! O, good luck ka dyan sa mga ganyan. You don't deserve that kind of friend. Okidoki? Mamaya tayong ulit na 9 magkakabanding-bandingan, mga Kabisyo, para naman sa kwento ng ating Mahiwagang Burnay! Maraming salamat sa inyo, mga Kabisyo! Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate, GB lang. Love lang! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala! Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang Number 1 SM Radio Station.